the case to be enrolled. I have directed the DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Malinaw ang utos ng Pangulo, oras na lumabas ang arrest warrant. Umpisa pa lang daw si Sara Diskaya. Marami pang hahabulin, marami pang pananagutin. Sinisiguro rin ng Pangulo may makukulong bago magpasko. Ang tanong, matutupad kaya ito? Magandang gabi. Ako po si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Flood control queen Sara Diskaya kakasuhan na ng ombudsman. Siyam na Diskaya-owned companies pinasasara na rin ng Pasig LGU. Diesel sa libreng payong, Rolls-Royce at Bentley ng mag-asawang Diskaya hindi pa rin nabenta ng VOC. Umano'y bagman ni PBBM na si Jojo Cadiz nag-resign bilang DOJ Undersecretary. Education Secretary Sunny Angara at Agriculture Secretary Francis Q. Laurel kapituko. Paglipat ng 60 billion pesos na PhilHealth Fund sa National Treasury, unconstitutional ayon sa Korte Suprema. Ang pondo pinababalik sa state insurer. Inflation bumagal sa 1.5%. Interest rate cut posible raw sa susunod na linggo. Kilig overload, Bea Alonso at Vincent Ho may pa-surprise duet. At alamin ang napiling Color of the Year for 2026 ng Pantone. Nahaharap na sa kasong graft at malversation si Sara Diskaya at ilang opisyal ng DPWH dahil sa guni-guning flood control project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 million pesos. Maigpit ang utos ni PBBM, oras na umusad ang kaso. Dakpin agad ang mga akusado. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Sinampahan na ng kaso ng ombudsman ang government contractor at tinaguri ang Queen of Flood Control Project na si Sara Diskaya at 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Kaugnay ito sa 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental na napatunayang non-existent matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. January 2022 pa na ibigay sa St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang kontrata sa nasabing proyekto. Kaya ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, pinakakasuhan na ng graft at malversation ang mga inirereklamo. Inihain ito sa Digos City Regional Trial Court dahil sa Region 11 naka-opisina ang mga opisyal na sangkot at salary grade 25 ang sweldo ng mga ito. Ayon kasi sa batas, salary grade 27 and above lang ang maaaring kasuhan sa Sandigan Bayan. The complaint alleges that the respondents conspired to facilitate the release of 96.5 million pesos for the supposed construction of a revetment project in Barangay Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental, a project which, based on official inspection and witness accounts, was never implemented. There was no actual construction, yet respondents certified that the project was completed. Dagdag ni Clavano, napag-alaman din ng Office of the Ombudsman na pineke ng mga respondent ang accomplishment reports ng proyekto, maging ang mga billing document nito. Inendorso rin daw nila ang disbursement vouchers ng proyekto para mailabas ang pondong gagamitin para rito. This was confirmed
during an on-ground inspection conducted by the Criminal Investigation and Detection Group of the PNP, which found that works were only started after the flood control issue had gone public. Bukod kay Sara Diskaya, kasama rin sa mga respondents sina District Engineer Rodrigo Larete, Assistant District Engineer Michael Awa, at iba pang section chiefs, project engineers at inspectors ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Napasailalim na rin ang mga ito sa 6-month preventive suspension ayon kay Clavano. Nahaharap din sa kaso si Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy. Inirerekomenda naman ng prosekusyon na gawing non-bailable ang malversation charge. Kasabay din ito ang paghahain ng hold departure orders. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Pangako rin ng Pangulo, umpisa pa lang ito. Marami pa raw silang hahabulin at sisiguraduhin nilang may magpapasko sa kulungan. Ito ang pangalawang kasong naisampa ng Ombudsman kaugnay sa nagpapatuloy pang investigasyon sa flood control scandal. Paliwanag ni Clavano, they are not chasing headlines but seeking accountability. Kaya asahan daw ang mga susunod pang kaso kapag sapat na ang ebidensyang nakalap ng Ombudsman. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Pinasasara na ng Pasig LGU ang St. Gerard Construction at malupang kumpanyang pagmamay-ari na mag-asawang Diskaya. Nadiskubre kasing meron silang unpaid taxes na higit 1.1 billion pesos. Bukod sa long-standing tax deficiency, wala rin daw silang occupancy permit na nagsasabing ligtas gamitin ang isang gusali. Dagdag ng LGU, pinawi na rin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ang lisensya ng mga naturang kumpanya. Higit 9 million pesos ang kinita ng gobyerno sa second public bidding ng 4 na luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya. 2 ang nasubasta pero 2 rin ang hindi naibenta. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve. Wala pa ring interesadong bumili sa sikat na Rolls-Royce na may libreng payong at Bentley Bentayga ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya sa kabila ng pinababang floor prices. Pangalawang subasta na ito at bigo pa ring maibenta ang mga sasakyan na bahagi ng pagsisikap ng pamahalaang maibalik ang pondong nawala sa maanumalyang flood control projects. November 20 nang unang i-auction ang 7 luxury vehicles ng mga Diskaya. 3 sasakyan ang nabenta noon na nakalikom ng higit 38 million pesos. Ngayong araw, 2 pa ang nasubasta. Kabilang na rito ang Toyota Tundra na nabili ng RMCE Metal Products Trading Corporation sa halagang 3,480,000 mula sa 3.47 million na floor price. Nakuha naman ng negosyanteng si Jose Maria Esteban III ang Toyota Sequoia sa bid niyang 6 million pesos. 4.66 million ang floor price ng Sequoia. 9.51 million ang kabuang nakita sa subasta ngayong araw na kung idadagdag sa nalikom noong November 20, nasa 47.72 million na ang maibabalik sa National Treasury. Dahil bigo pa rin sa Rolls-Royce at Bentley na may floor prices na 36.28 million at 45.31 million, nakatuon na ngayon ang BOC sa iba pang paraan para maibenta ang mga sasakyan. Ang isang nabanggit ay ang pagbubukas nito sa direct offers. Assuming that we will go to that direct offer, again, the BOC is no longer dictating the price. The price will be determined by kung sino yung magsasabit ng kanilang offer. And then we will move from there. No? Hindi raw nila pwedeng i-donate ang mga sasakyan sa ibang mga ahensya. At habang available option ang pagsira sa mga ito, revenue pa rin ang target ng BOC. It's not automatic. It's not a condition sine qua non na kapag hindi pa rin nabenta, we will condemn or destroy it. No? It's really a matter of preference. But again, the inclination of Commissioner Ariel Nepomuceno is to convert everything possible to revenue. Bukas daw sa publiko ang direct offer. Ayon sa BOC, ilalabas nila ang mechanics nito sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, 6 pang Diskaya luxury vehicles ang sinusuri at posible ring ipasubasta kapag nakitaan ng irregularidad sa mga dokumento. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
Umabot na sa 13 billion pesos ang kabuuang halaga ng frozen assets kaugnay ng flood control scandal. Kahapon lang, may panibagong freeze order ang Anti-Money Laundering Council. Apektado nito ang private construction company na may pinakamaraming ghost flood control projects. Damay din daw ang mga entity at individual na may kaugnayan sa kumpanya. Sakop ng freeze order ang 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets. Suma total, higit 4,000 bank accounts, 283 insurance policies at 178 real properties na ang frozen sa gitna ng investigasyon. Madadagdagan pa raw ang mga ito ayon sa AMLAC. Ligwak na naman ang isa pang miyembro ng gabinete na nakaladkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it was been acted upon. No? So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may koneksyon ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son. 2023 lang na ma-incorporate ang JSJ pero agad ito nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. 2022 nang i-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto, isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Kapwa sila tubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging parte rin ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. At tinapnoon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just awaiting if there would be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far. Unang idinawit si Cadiz sa flood control scandal ni resigned Congressman Zaldico bilang bagman umano ni Pangulong Marcos. Pero walang direktang komento ang DOJ dito. Nauna nang sinabi nito na walang involvement si Cadiz sa mga nagiging investigasyon ng ahensya sa flood control scandal. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Habang nag-resign na si Justice Undersecretary Jojo Cadiz, safe for now naman si Health Secretary Ted Herbosa sa kabila ng reklamong kinaharap niya sa Office of the Ombudsman. Tiwala pa rin daw kasi ang Pangulo sa kanya ayon sa Malacanang. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tila kalmado lang ang Malacanang sa kabila ng pagkakadawit ngayon sa 2 cabinet official sa mga panibagong kontrobersiya. May nakabinbing mga reklamo kasi laban kay Health Secretary Ted Herbosa kaugnay ng umano'y malapit na relasyon niya sa pharmaceutical company na Zulig Pharmaceutical Corporation. Ayon sa concerned employees ng DOH, madalas na makita si Herbosa sa out-of-town trips, social events at informal gatherings ng Zulig Group na maaaring maging compromise sa bidding processes ng ahensya dahil iisang contractor lang ang mayroon umanong privileged access sa pinuno ng DOH. Nang matanong kung hawak pa rin ni Herbosa ang kumpiyansa ng Pangulo, ngayon po, mai-assume natin na he still enjoys the trust of the President. Tingnan po natin kung ito pa'y na-receive na po ng Ombudsman at hayaan po natin ang Ombudsman na mag-imbestiga po dito. Tinanong din natin ang Malacanang tungkol sa oposisyon ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pag-authorize ni dating Finance Chief at ngayoy Executive Secretary Ralph Recto na ilipat ang 167 billion pesos mula sa PhilHealth at PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation patungong National Treasury. Ayon kay Carpio, unconstitutional ang ipinatupad ni Recto na DOF Circular 003-2024.
Ito raw ang unang pagkakataon na ang General Appropriations Act o GAA na pinagmumula ng national budget ay pwede maglipat ng fund balance ng mga GOCC kahit ang nakasaad sa konstitusyon ay ang kabaligtaran nito. Ani Carpio, nakasaad sa 1987 Constitution na dapat magamit ang mga pondong ito para sa specific purpose nila. Ibig sabihin, ang pondo ng PhilHealth dapat manatili sa PhilHealth. Nabanggit naman din po ni Justice Carpio ang patungkol sa provision na ito mula sa GAA 2024. At yun lamang po ay sinunod ng DOF at to sweep the idle funds from the GOCCs. Ito naman po ay bago po ito naganap. Inaprubahan po ito ng OSG, Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs, COA, pati po ang PhilHealth Board. So, sumunod lamang po ang DOF sa pinag-uutos na naaayon po in line with the GAA 2024. Bukod dito, tanging presidente lang daw ang may otoridad na maglipat ng savings sa national budget at hindi ang finance secretary. Sa ngayon, wala pang panibagong galaw sa gabinete ng Pangulo at bunsod ng sunod-sunod na pagbibitiw sa pwesto at sibakan sa Marcos Jr. Administration, itinuturing ito ng Malacanang bilang pagrespeto ng mga kalihim sa taong bayan at sa Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sinigawan, dinuro at minura umano ng senior aide ni Senador Joel Villanueva ang isang elevator staff sa Senado. Ang insidenteng ito pinaiimbestigahan na ng Office of the Sergeant-at-Arms. Yan ang agenda report ni Hannah T. Mura at duro ang inabot umano ng isang elevator staff sa Senado mula sa isang senior aide ni Senator Joel Villanueva. Sa isang incident report, kinumpronta raw ni Renato Jude Digao ang elevator operator na si Joel Chavez Agravante pasado 2:00 ng hapon nitong Martes. Tumaas umano ang boses ni Mr. Digao nang tanungin si Ms. Agravante kung bakit may pushcarts na pinapasok sa VIP elevator ng Senado. Sagot ni Agravante, yun pa lang ang operational nang mangyari ang insidente, bunsod ng repairs ng 2 iba pang elevator, kaya humaba raw ang pila sa lobby. May maintenance staff din na sinuservice pa ang elevators matapos ang nangyaring sunog sa Senado nitong linggo, ayon sa source ng politico.com.ph. Sa kanilang pag-uusap, sumigaw umano si Mr. Digao, nagmura at dinuro ang elevator staff. Tuloy-tuloy daw ang confrontation ni Mr. Digao sa kanya hanggang sa umexit na siya ng elevator. Sinabi ng isang witness sa Politico na tinalo pa raw ni Mr. Digao ang mga senador kung umasta at akalay hari siya sa Senado. Hindi raw ito tamang asal ng government officials. Kinumpirma sa amin ng Senate OSAA o Office of the Sergeant-at-Arms na patuloy ang investigasyon nila tungkol dito. Pumapasok pa rin si Ms. Agravante at inimbitahan na rin siya ng OSAA sa kanilang opisina tungkol sa nangyaring insidente. Sinubukan naming kumuha ng panig mula sa kampo ni Senador Villanueva tungkol sa aksyon ng kanyang opisina tungkol dito, pero wala pa itong sagot sa amin. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Di pagsipot ni Congressman Paulo Duterte sa ICI, binanata ng Malacanang. Susunod yan sa agenda. Traffic check tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pinasosoli na ng Korte Suprema ang 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury noong 2024 sa unanimous decision ng SC.
Pinatitigil din ito ang paglilipat pa ng natitirang 29 billion na balanse ng pondo ng state insurer. Mariing tinutulan ng mga petitioner ang fund transfer na iniutos noon ng Finance Department dahil sa health services lang dapat gamitin ang pera sa ilalim ng Universal Health Care Act. Again, because Special Provision 1D and the DOF circular, they were violative of, they were declared void because they impliedly repealed certain laws such as the syntax law and the Universal Health Care Act. Nirerespeto naman ng Malacanang ang desisyon ng Korte ayon kay former Finance Chief and now Executive Secretary Ralph Recto. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni PCO Secretary Dave Gomez na pag-aaralan ito ng Office of the Solicitor General para makagawa ng angkop na aksyon kasama ang paghahain ng motion for reconsideration. Kausapin po natin ngayon ang isa sa mga petitioner na si Attorney Barry Gutierrez. Attorney Barry, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Pinky. Was it a surprise that it was a unanimous decision? Well, it was a pleasant surprise that it was a unanimous decision. Although from the start naman, we were pretty confident on the strength of our case when we brought this case 16 months before. And the fact that nag-issue ng yung Supreme Court last October, ng temporary restraining order, which actually prevented the transfer of the full 89.9 billion to the National Treasury, was an encouraging sign. So, we're happy that finally na-resolve na rin tong issue na ito in our favor. Okay, yung natitira kasing 29.9 actually to be exact, no? Yung TNRO ng SC para hindi na mailipat yung pondo mula sa PhilHealth papunta po sa National Treasury. So, what does this mean? Kasi the premise of this was the circular coming from the Department of Finance. It's 0030-2024, that basically said any excess funds from GOCCs will be moved to the National Treasury. Ang sabi po ni Justice Carpio, actually dalawa yan, PhilHealth and PDIC. So malinaw na ho ba ngayon, Attorney Barry, na lahat ho ba ng excess funds ay hindi pwedeng ilipat sa National Treasury o ito lang PhilHealth and baka yung PDIC ay pwede po? Well, ang isang basis kasi dito yung fact na yung provision in the GAA, yung Special Provision 1D, was considered a rider because it in effect amended two laws which govern disposition of yung PhilHealth funds. So, it remains to be seen whether other GOCC funds are covered by the same rule. Kasi ito, very specific Nagkaroon ng batas na inamendahan nitong GAA na hindi pwede under the Constitution. So if there will be other laws that govern yung other GOCC funds, then I suppose it will be covered by the same logic in this ruling. So is it right to understand that for now, ang sigurado pa lang ay yung PhilHealth because as said by the spokesperson of the SC, it violated the syntax law and the UHC. Syntax kasi sinasabi na yung perang nakakalap doon na a big majority actually is being used for the Universal Healthcare Law ay dapat mapunta lang doon. So nangyari, syntax napunta sa PhilHealth para sa UHC pero napunta sa National Treasury. Tama yun, Pinky. Meron kasing specific laws na nag-govern kung saan lang pwedeng gamitin itong PhilHealth funds, and the fact that Congress tried to overrule that in a rider provision in the 2024 GAA, yun ang naging batayan ng Supreme Court sa pag-declare nun as unconstitutional, which is the basis for the decision dito sa kasong ito. Please explain, ano ho ba yung rider provision? Under the Constitution, bawat batas, kailangan isa lang ang subject matter. So, specific to yung General Appropriations Act na budget, di ba? Nag-allocate ng pera para sa iba't ibang mga proyekto, programa, aktibidades ng gobyerno. Dapat lahat ng provisions in the GAA may kinalaman sa allocation ng pondo para sa mga specific provisions.
hindi siya pwedeng magsingit ng probisyon na inaamendahan ng ibang batas. Kasi ang sinasabi ng konstitusyon, kung gusto mong amendahan yung batas na yun, magpasa ka ng hiwalay na batas. Hindi mo lang iaangkas. Kaya nga rider sa GAA. Okay. Opo. All right. So, if something like this were to happen again, for example, in the future with regard to the PhilHealth funds, kailangan gumawa sila ng panibagong batas na sasabihin na, number one, pwedeng excess funds can be moved to the National Treasury or under the sin tax law, pwede po nilang sabihin na any excess funds, ganun po. Yun po ang inyong explanation dito. Kasi malinaw sa batas na yung pong taxes na nakukuha po doon ay kailangan gamitin lamang para po sa PhilHealth. More questions, Attorney. What happens now that ipinababalik po itong 60 billion na nalipat na sa National Treasury? Because iniutos na rin po naman ni Pangulong Marcos, sabi niya, ibalik niyo yung pera, hindi ba, dyan sa PhilHealth. Tapos ngayon, sinabi ng Supreme Court, this is unconstitutional. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Is it supposed to go to PhilHealth? Yes. Okay. Under the Supreme Court decision dito, in the 2026 budget, Congress has to reallocate that 60 billion back to the PhilHealth Fund. But isn't that could be unfair? Because it's almost like in 2026, lahat po ng mga taxpayers at lahat po na nakalap na revenue para po sa budget sa 2026, kukuha doon ng 60 billion. Hindi ho ba dapat doon sa dati dahil doon po nila kinuha? Well, ang problema kasi dito, yung treasury, isang malaking pool ng pera, di ba? So hindi na natin alam kung ano ba yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth doon, alin yun ang galing sa iba, etc. Pero ang malinaw dito, ang sinasabi ng Korte Suprema, yung binawas nyo sa PhilHealth, hindi nyo pwedeng i-retain sa National Treasury. Kailangan yung ibalik. Pero yun nga, you identified yung problem. Dahil nga once it goes into the National Treasury, ano na yan di ba? It's a common pool of funds. So mahirap nang ma-identify kung ano pa yung kinuha way back in 2024 dyan. But at least the idea is kailangan ibalik. To be clear, ang National Treasury ang kailangan magbalik, pero kailangan hubang i-specify yan sa 2026 budget na kailangan may 60 billion na kailangan ibalik sa PhilHealth? According to yung terms ng Supreme Court decision na lumabas, oo. So Congress will have to specify na itong 60 billion na ito ay ina-allocate namin back to PhilHealth in compliance with the Supreme Court decision in this case. Opo, pero parang 2 beses tayo nagbayad, hindi ho ba? Medyo nga ganon, di ba? Parang ganon po yung aking pagkaintindi dyan. Alright. Kasi ang tanong kasi dyan, saan na ginastos yung pera di ba? When they moved it to fund unprogrammed funds, saan napunta yung perang yun, di ba? Yeah, there is a theory there by Justice Carpio. I spoke to him the other day. Sabi niya, meron pong pera sa PhilHealth, I think 60 billion. And I think it was 101 billion, if I'm not mistaken, coming from the PDIC na inilipat daw sa National Treasury. And he says, inilagay daw sa unprogrammed appropriations at ginamit daw dito sa flood control projects. But that's for another conversation. Attorney, so kapag binalik ho kaya, what will happen? I mean, is there going to be a decision? Should there be a decision, rather, by PhilHealth on how to utilize that 60 billion? I mean, through either taasan po yung mga case rates o kaya sabihin natin baka pwede pong magkaroon ng holiday, yung pong pagbayad natin ng PhilHealth ay baka sabihin nila, meron naman tayong extra, we will give you a payment holiday, kumbaga. Parang tax holiday, pero payment holiday. Actually, under the Universal Healthcare Act, may mga specific purposes na specify doon. Sinasabi kapag merong excess from the reserve fund, kasi merong parang required fund na kailangan i-keep ng PhilHealth as a reserve fund. Pero kung merong excess yun, well, it first has to be applied to, one, improvement ng beneficiary services. Pangalawa, yung sinasabi mo, di ba, reduction ng mga premiums ng mga nangangailangan. So, if it's going to amount to an excess, di ba, dahil nga binalik tong 60 billion na ito, dun talaga i-apply yan under the terms of the Universal Healthcare Act. But to me, it's clear that it's excess kasi yun po ang utos ng DOF noon. Excess funds coming from the GOCC. So, hindi po nila pwedeng tawagin ng ibang pangalan yung 60 billion na yon. It's clear that it's excess.
Yes, but again, dahil 2026 na yan, we have to take into account ano yung magiging fund level ng PhilHealth for that year. I see. To be covered, ano yung mako-consider as reserve fund. But all things being equal, dapat nga, doon ma-apply sa purpose na yan. Alright, so at least now, malinaw na po yun na hindi po pwede ilipat ang excess na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Alamin po natin sa susunod na mga araw o linggo ano po yung mangyayari sa iba pang GOCC kung maaari silang maglipat ng tinatawag na excess funds sa National Treasury. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez. Thank you, sir. Anytime, Ma'am Pink. Binatikos ng Malacanang ang pagtabla ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mistulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang pagkukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang-kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Unang-una bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago. Nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. Diversion daw para pagtakpan ang katotohanan para kay Pulong ang pagpapatawag sa kanya ng ICI. Pero para sa Malacanang, walang dahilan para tumalikod sa investigasyon kung wala namang itinatago. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. Pero mismong si resigned Commissioner Rogelio Babe Singson ang nagsabing walang pangil ang ICI dahil sa lubos na kakulangan sa pondo. Tugon ng palasyo, nasa komisyon na ang pondo. At sa matagal ng pagkwestiyon sa kapangyarihan ng ICI, muling iginiit ng Malacanang na fact-finding commission ito na binuo para tumulong sa DOJ at Ombudsman na magsampa ng kaso. Kung nanganganib na nga bang madissolve ang ICI, but since nga po nandiyan naman din po ang Ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects. Maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye o anumang update patungkol dyan. Ayon kasi sa Politico.com, kinukonsidera na rin daw ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na sumunod sa pagbibitiw ni Singson dahil sa umano'y differences nila ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Setyembre lang pumasok si Azurin matapos palitan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagpahayag din ng pagkadismaya sa pondo ng ICI dahilan para gumastos pa raw siya mula sa kanyang sariling bulsa noong nakaupo pa ito sa ICI. Pero ayon sa Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Hosaka, magpapatuloy ang trabaho ng komisyon hanggang makumpleto nito ang mandato o kaya'y buwagin ng Pangulo. Tumangging magbigay na pahayag ang Office of the Ombudsman para kumpirmahin ang pahayag ni Ombudsman Boying Rebulla na baka mabuwag na ang ICI at sila na ang tuluyang humawak na mga flood control cases. Bukas naman ang palasyo sa anumang maaaring kahantungan ng ICI, bunsod na rin ng mga gumugulong na panukala sa Kongreso na magtatag ng isang independent commission against infrastructure corruption. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Completely false. Yan naman ang reaksyon ni Rodolfo Azurin Jr. sa mga balitang kakalas na rin siya sa ICI. Anya nagulat din siya sa mga ulat dahil wala naman daw silang problema ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. Sa katunayan, lagi raw siyang humihingi ng gabay kay Reyes. Maayos din daw ang koordinasyon niya sa iba pang miyembro ng komisyon.
may panibagong reklamong haharapin sina resigned Congressman Zaldico at dating Senador Bong Revilla kaugnay ng mga anomalya sa flood control project. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo, live mula sa DOJ headquarters sa Maynila. Liza, go ahead. Willard, na idagdag bilang respondent sina dating Senador Bong Revilla at resigned Congressman Zaldico sa mga gumugulong na investigasyon ngayon sa Department of Justice kaugnay ng flood control scandal. Katulad ng ibang respondents, bibigyan ng pagkakataon sina Revilla at Co na magsumite ng kanilang counter affidavits para sagutin ang complaint na inihain sa kanila. Ayon sa DOJ, nanghingi ang kampo ni Revilla ng extension at binigyan nila ito ng karagdagang 5 araw. The 2 other cases will be slightly delayed because there are additional respondents. As in fact, as we speak now, there is an ongoing preliminary investigation which is being conducted as against additional respondents. The reason for this is that initially, those who were charged in those 2 cases only involved DPWH officials. But eventually, there were pieces of evidence that were submitted by the National Bureau of Investigation, and this time it included proponents. Sa kasalukuyan, may 5 kasong sumailalim at sumasailalim na sa preliminary investigation ng DOJ. 3 rito ay naisumite na raw for resolution. Posibleng magkaroon na ng resolution ang mga ito bago o eksaktong December 15. Bukod dito ay may karagdagan na rin kasong isinumite ang DOJ sa Office of the Ombudsman. 3 ang naisumite rito noong nakaraang linggo kung saan dawit ang ilang DPWH officials. Willard. Maraming salamat, Liza Bonzo, nag-uulat ng live mula sa Maynila. Aprobado na ang proposed national budget for 2026 sa second reading ng Senado. Pero hindi ito basta-basta lumusot nang walang reklamo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, with that, I move to approve on second reading. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang budget para sa 2026. Pero nag-register ng no vote dito sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Joel Villanueva. This is such a great opportunity for a game-changer budget. It doesn't really promote rural development. The unprogrammed funds are still there. Nasa 175 billion ang itinalang unprogrammed appropriations ng Senado sa 6.7 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Mas maliit yan sa House version nito na nasa humigit kumulang 240 billion. Ito ang standby o reserved funds na pwede lang galawin kapag may dumating na dagdag pera. Una nang itinuring ang unprogrammed funds na mala pork barrel matapos matuklasang nagagamit ito sa ilang proyekto gaya ng sa infrastructure sa diskresyon ng mga politiko. It's a good budget. Don't get me wrong, Mr. President. I acknowledge the work of everyone. I'm just saying I think we can come up with something that really changes the game for the Filipino people. Pagdating sa DPWH, nirestore naman ang humigit kumulang 52.13 billion pesos na pondo nila. Yan ay matapos bawiin ang 5% reduction ng CMPD o Construction Materials Price Data ng ahensya. Ito ang reference ng gobyerno para sa material costs ng infra projects ng DPWH matapos matuklasan ang massive overpricing sa mga material bunsod ng flood control scandal. Dahil wala raw breakdown ng pagkakahiwalay ng materyales sa iba pang component gaya ng labor at equipment costs, kailangang i-restore ang nasabing pondo dahil posible raw hindi makatanggap ng maayos na pasahod ang mga manggagawa ng ahensya kapag may CMPD reduction. Nakatakdang maging available ang line-by-line amendments at attachments ng budget sa Sabado, December 6. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, lahat ng mga senador may kanya-kanyang amendments. Ilan dito isinalang sa Senate plenary. Ang third reading naman ng Senado sa budget ay sa December 9, habang may cameral meetings naman mula December 11 to 13. Dito na mag-reconcile ang House at Senate sa kanilang mga bersyon ng budget at inaasahang isa sa publiko na ito.
Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Nakauwi na ang huling batch ng Filipino crew ng MV Eternity Sea na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong July. Dumating sa NAIA Terminal 1 ang 9 na tripulante Huwebes ng gabi. Mula Yemen, lumipad sila patungong Oman at mula roon bumiyahe pa uwi sa Pilipinas. Pinasalamatan ni PBBM ang Sultan ng Oman sa tulong nito. Pinanangalan din ng Pangulo ang isang nasawi na tripulante. Inulit ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang babala na istriktong ipinagbabawal ng pamahalaan ang pagpapadaan ng barko at tripulante sa Red Sea hanggat nananatiling mataas ang peligro sa ruta. The cast is complete. It's a full crew, no? There are 21 on board. Unfortunately, merong 4 na nasawi. And in terms of recovery nung nasawi, we have 1, yung kasama nung dinala from Sanaa. And yung first batch, yes, umuwi na. Maybe maaga, no? Di ba? Kailan yun? July pa yun yung pag-uwi nila. So no, okay na, kompleto na. But having said that, pati yung mga Omani authorities were also saying, hopefully this will be the last. Inflation noong Nobyembre bumagal sa 1.5%. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Dinepensahan ng Malacanang ang mga pagbisita ng Pangulo sa AFP. Hindi rin daw dapat questionin ang pagtaas ng sweldo ng mga uniform personnel. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Itinanggi ng Malacanang na nililigawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang militar sa gitna ng mga panawagang umatras na ang AFP sa pagsuporta sa kanilang Commander-in-Chief. Hanggat may oras po ang Pangulo, hindi po ito dapat kino-question. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. So wala po itong kinalaman kung merong mang issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. Pinirmahan ni PBBM ang Executive Order 107 na nag-update sa base pay schedule at nagtataas sa daily subsistence allowance ng lahat ng military and uniformed personnel o MUP. Effective January 1, 2026 kasi, itataas na sa 350 pesos ang daily allowance ng mga MUP mula sa kasalukuyang 150 pesos. Kahapon, bumisita naman ang Pangulo sa Eastern Mindanao Command sa Davao City at sa taunang salo-salo ng Armed Forces, Loyalty sa Republika ang panawagan ng Pangulo sa mga general. Nang matanong kung bakit hindi pa rin maipasa ang 200 peso wage increase na hinihiling ng mga ordinaryong manggagawa, hawak daw kasi ng Labor Department ang usaping ito kahit na nasa ilalim din ng gabinete ang DOLE. Hindi raw base sa political noise ang paglapit ng Pangulo sa AFP. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Pasok sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 1.5% inflation rate para sa Nobyembre. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Malaki ang ambag ng pagkain sa pagbagal ng inflation nitong Nobyembre. Nasa 1.5% ito kumpara sa 1.7 noong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, kabilang sa major contributors ang bigas, karne at kamatis.
Malaking tulong daw ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Agriculture Department ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas mula pa noong Enero. We started 58 pesos per kilo, I remember. But now, series of reduction in the MSRP within the year actually. But now it's 43 pesos per kilo. So we still see a negative inflation for rice. So ito yung malaki kasi yung weight niya eh. Sa isang text message sa Billionario News Channel, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na sinusubukan ng gobyerno na balansehin ang kita ng mga magsasaka at mas murang presyo ng pagkain para sa mga consumer. At ang rationalization ng food systems ang dapat natahanan. Gayunman, napansin ng PSA ang matinding pagtaas sa presyo ng sibuyas. Mula Hunyo hanggang Nobyembre, tumaas ng 31 pesos kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas. Ayon naman kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang hakbang ng gobyerno para kontrolin ang pressure sa presyo at epekto ng inflation, kabilang ang suporta sa 20 pesos per kilo rice program ng DA at mga safeguard laban sa African Swine Fever o ASF para masiguro ang pagbangon ng lokal na produksyon ng baboy. Ayon naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, bukod sa mababang presyo ng bigas, ang pagbaba rin ng presyo ng krudo sa world market ay isa sa mga nakikita niyang nakakatulong sa pagbagal ng inflation noong Nobyembre. Dagdag niya, maaari raw magtakda ng interest rate cuts ang Bangko Sentral sa susunod na linggo. Inaasahan naman ng BSP na posibleng pumalo sa 3% ang 2026 to 2027 inflation range dahil sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at pagbabalik ng taripa ng gobyerno sa imported rice sa 35% mula sa kasalukuyang 15%. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Matapos ang malakihang rollback sa unang linggo ng Disyembre, asahan naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa forecast ng Energy Department, posibleng tumaas ng 70 centavos ang presyo kada litro ng gasolina. Maaari namang bumaba ang diesel by 45 centavos per liter, kerosene by 25 centavos per liter. Ayon sa DOE, apektado pa rin ng geopolitical concerns ang global oil prices. Disiplina sa pagtapon ng basura. Yan ang hiling ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga residente ng Araneta Avenue sa Quezon City. Kapos kasi ang budget ng ahensya para sa flood control project sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Madalas na lampas tao ang baha tuwing malakas ang buhos ng ulan sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City. Ilan pa nga sa mga sasakyan sa lugar ay tumitirik o nalulubog dahil sa lalim ng tubig. Kaya target ng DPWH na agad tuldukan ang problema sa lugar bago ang February 7 sa susunod na taon. Kaninang umaga ay sinuyod ni Public Works Chief Vince Dizon ang flood control project sa lugar na kasalukuyang isinasailalim sa rehabilitation. Ininspeksyon ng kalihim ang mga nakalatag at naglalakihang drainage pipes na ito bilang pamalit sa mga dihamak na mas maliliit na tubo na pawang nakabaon 2 metro ang lalim sa kahabaan ng Araneta Avenue. Sa tulong ng mga bagong drainage systems, inaasahang mas makakahinga at makakadaloy ng mas mabilis ang mga bahang sisipsipin ng mga tubo para sunod namang maibuhos sa catch basin ng Araneta Avenue sa kalapit na San Juan River sa E. Rodriguez Avenue. Kinumpirma din ng kalihim ang patuloy na isinasagawang dredging operation sa naturang ilog para mas maging maluwag pa ang espasyo nito. Pero ang problema, ayon kay Dizon, 2 buwan na malilate ang procurement o ang pagbili ng pamahalaan sa kinakailangang pumping station na siyang magbubulwak ng mga naiipit na basura sa mga drainage pipe. Problema, yung pumping station, kasama yun doon sa mga tinanggal nating budget for 2026 sa DPWH. Pero, kausap ko sila RD, sila DE. Hopefully, makahanap tayo ng pondo for 2025 na savings, baka magawa na rin natin for 2026. Kamukha nung gagawin natin sa San Juan nung isang araw. Yun, 2025 savings natin gagamitin yun. Ang gagamitin natin para doon sa pumping station na yun. Nitong Setyembre ay sinadya ng Marcos Jr. Administration na huwag maglaan ng pondo para sa 2026 flood control projects
Kasunod ng pagputok ng flood control scandal kung saan itinuturong sangkot ang ilang mga kontratista ng pamahalaan, maging ang ilang mga mambabatas at opisyal ng DPWH. Nasa 150 million pesos pa naman ang estimated budget na kakailanganing pambili ng pumping station, ayon kay Quezon City 1st District Public Works Engineer Johnny Protesta. Kaya't pakiusap muna ng kalihim sa mga residente ng Araneta Avenue pairali ng disiplina sa tamang pagtatapon ng basura para maibsan ang pagbaha. Huwag na kayo magtatapon ng basura, ha? Para, ayun, ang dumi, nababara ha? Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw ang DPWH sa Quezon City LGU at MMDA para sa proper waste management disposal bilang kaakibat na inisyatiba sa flood mitigation programs ng gobyerno. Para sa Agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Mas pinaigting ng DTI ang tulong para sa mga MSME. Bahagi ito ng mga hakbang para gawin pang mas globally competitive ang mga produkto ng bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Nagbukas ang Department of Trade and Industry ng lugar kung saan pwedeng i-showcase ang mga produktong Pinoy ng mga MSME o Micro, Small and Medium Enterprises mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa ground level ng DTI office sa Makati City. Today is special as we are not simply opening a retail store, we are opening a place of opportunity, a place where MSMEs can showcase their best. Ang bagong Pilipinas MSME Hub ay itinalaga para palakasin ang MSME ecosystem. Ito rin ang magsisilbing testing ground para sa product improvement at brand elevation at magiging stepping stone para makipag-ugnayan sa mga institutional buyers at premium retailers. Kasi sometimes kailangan lang talaga sila magbigyan ng pagkakataon para ma-showcase yung produkto nila, and sometimes this is also the place where they can meet buyers that can actually change their lives. Whether in the provinces or in Metro Manila, for you to showcase your products for free po. Ang 300 square hub ay may curated sections na may lugar para sa apparel, accessories, home decor, artworks, halal-certified foods, coconut innovation at specialty food products. Napapalit-palitan ang tema o layout ng hub sa loob ng isang taon, depende sa mga rehiyon o produktong ipapakita. Nasa loob din ng hub mismo ang Auro Cafe, isang homegrown Filipino brand na nag-o-offer ng locally inspired food and beverages mula sa local farming communities, gaya ng kakao. We're also one of the major producers of chocolate. Ang DTI MSME Hub ay kaakibat din ng Tatak Pinoy Strategy, pagpapalakas ng abilidad ng mga Pilipino na gumawa ng globally competitive products. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Looking bright ang hospitality industry sa last quarter ng taon at inaasahang magpapatuloy pa ito hanggang 2026. At ang SM Hotels and Conventions Corporation ni ultra-bilyonaryo Elizabeth C. mas pinalawak pa ang partnership sa premium hotel group na Radisson. Ang detalye sa Agenda Report ni G. Baroga. Isa ang hospitality industry sa mga napuruhan hindi lamang ng corruption scandals pero pati na rin ang mababang foreign tourism numbers ngayong taon. Sa hotel sector, inamin ni SM Hotels and Conventions Corporation o SMHCC Executive Vice President Peggy Angeles na very challenging ang third quarter. Taas-baba man ang mga numero, sinabi niyang there's nowhere to go but up. Dagdag niya, turning point ang buwan ng Nobyembre at ganito rin ang inaasahan para ngayong buwan, dala na rin ang holiday festivities. At ang signs of recovery, tuloy-tuloy daw hanggang 2026. But the business on books for the first quarter is looking very positive for the SM hotels and the convention centers.
better than the first quarter last year. I think this is going to be the same trend for the industry altogether. Para naman kay Radisson Blu Cebu General Manager Ann Olalo, maraming possibilities at opportunities para sa meetings, incentives, conferences or conventions, and exhibitions or events o MICE sector all throughout next year dahil sa ASEAN hosting ng Pilipinas. While Manila and has the bulk of these meetings, Cebu being the second largest, I believe we do have a lot of these meetings. And the opening of the ASEAN Tourism Forum is happening in Cebu. It's going to be in Mactan by the end of January. But a lot of the hotels will benefit from all of these ASEAN delegates. With its partnership with the sea-led SM Group, Radisson Blu Cebu was built as the brand's first hotel in the Asia-Pacific region. And after 15 years, the two companies are expanding their partnership with new hotel developments in MOA and Santa Rosa, Laguna. Ayon sa SMHCC, biggest partner nila ang Radisson Hotel Group where they have the most number of hotels. Today marks our 18th hotel in the Philippines, operating and under development, so quite a large portfolio. Existing 6 operating hotels, and of course growing more with the SM family. I think we've gone through a lot. But they have the most number of hotels with us, and we will continue to grow with them. They have been consistent with the brand standards that they offer and the assistance, and also in bringing our properties at a level where we believe we've contributed to the community and to tourism. Bukod sa 15th year celebration, Radisson Blu Cebu has also already marked the start of the holidays with their Christmas tree lighting event led by ultra-billionario and SMHCC President Elizabeth C. Dinaluhan din ito ni Cebu Governor Pambari IV at Cebu City Mayor Nestor Arquival na nagbigay ng magandang update sa pagbangon ng kanilang lugar. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel, Cebu City. Kilig overload ang hatid ni Vincent Co and Bea Alonzo nang mag-surprise duet sila on stage. Sa videos posted by Bea's fan page, rinig ang sigawan ng audience at a bar in Quezon City. At first, gusto pa mag-solo ni Co at i-serenade na lang ang aktres. But Bea still joined the Pure Gold Air. The result, a super sweet rendition of TJ Monterde's hit song, Palagi. At the end of their number, humiling ang crowd ng kiss from the power couple, but they hugged each other instead. Kinard launched na ni former Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang kanilang relationship ni Katy Perry. The couple visited former Japanese Prime Minister Fumio Kishida and his wife Yuko sa Japan. Kishida shared their photo and even referred to Katy as Trudeau's partner. Nagreply si Trudeau saying he and Katy were so glad to have the chance to sit down with the officials. Ilang beses nang spotted together sina Trudeau and Katy this year, but ito ang kanilang unang political appearance. Haters gonna hate. Unbothered si Sarah Jessica Parker sa mga basher ng Sex and the City and its sequel, and just like that. Sa Reuters' next conference in New York, the actress-producer says she doesn't read reviews and has never engaged with critical reactions to both series. What matters more daw ay marami rin itong supporters. I think the nature of particular kinds of programming originally had never been done, and women weren't talking that way, behaving that way, being intimate in that way. And it was very curious this time round that people didn't want women of a certain age on television, and they didn't like the kind of
problems that they were communicating. But the truth is, there's always been this extraordinary, gang of 10 million plus who were there, for 27 years. And I think it's hard to ignore that there was a real connection. And I think that's kind of the greatest gift of all. Tinanong din si Parker about the rise of artificial intelligence and synthetic performers. She admits AI terrifies her. I think it's a real concern because I don't really understand, when do we fade out? There is still this human element, and when we talk about the movies that we love, we typically talk about the performances by great, great actors or brilliantly funny actors. And I'm not sure yet that AI will be able to replicate that kind of live nerve, living kind of thing. Iba talaga ang talento ng Pinoy. Ito ang pinatunayan ng ilang Phil-Am artist sa isang musical gala night in Chicago. Silipin natin ang agenda report ni U.S. correspondent Dong Robles. Hindi naging dahilan ang nagyayelong panahon para sa ating mga kababayan dito sa Chicago, Illinois para dumalo at saksihan ang isang musical gala night, isang benefit project para sa Kapwa Community Arts Fund. Isa sa magiging performer ay ang The Voice of New Era na si Sopronio Vasquez, kasama si Esther Hanna. Ramdam sa loob ng Allegra Ballroom ang sigla habang umiindak sa awitin ni Sopronio Vasquez. Ito ang Musical Gala Night, isang benefit fundraising project para sa Community Arts Fund o CAP na binuo ng Coy Institute, kasama ang Sirka Pintig at iba't ibang community partner organizations. Layo ng proyekto na mabigyang pagkilala ang talento at kakayahan ng Filipino-American artist. Bukod dito, hangarin din ng foundation na ma-preserve ang kulturang kinalakihan nila para sa mga susunod na henerasyon. Today is just one of those events that they are trying to do, and their mission is simple: to establish brotherhood and sisterhood within the community so that all of us will have a bond while we unite one another. As an artist, it's really important that there is an organization, a community that supports artists, that supports any kind of art, and this benefit gala show is actually helping in a way that artists and future artists are brought together and help them, realize their true potentials. Hindi lamang si Sopronio ang naging tampok sa gabi ng pagtitipon. Ipinamalas din ni Esther Hanna ang kanyang husay sa pagtugtog ng piano. Nagkaroon din ng isang ritual na panalangin bilang formal na pag-uumpisa ng gala night. Bakas naman sa mukha ng bawat Filipino-American community ang galak at inspirasyon mula sa performances ni Sopronio, Esther Hanna at mga lokal na artist. It's really, really nice. So I really love the voice of Sopronio. This brings us together. I think we should have a strong presence in this, especially in Chicago and around Chicago and in the United States. We have to support each other, and we have to increase our awareness of our culture and especially with our young ones. Ang musical gala night ay isang patunay na kahit sa ang sulok ng mundo, handang magtulungan at magkaisa ang ating mga kababayan.
sa ipinakitang performance ni Sofronio Vasquez at Esther Hana. Ito ay hindi lamang nagbigay ng inspirasyon. Ito ay nag-iwan din ng bagong pag-asa para sa ating mga kababayan. Mula dito sa Chicago, Illinois, Dong Robles para sa Bilyonaryo News Channel. Color of the Year for 2026, ano kaya? Susunod yan sa agenda. Traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Inireklamo ng kontradaya sa Office of the Ombudsman si Senador Dante Marcoleta. Inamin kasi ni Marcoleta na gumastos siya ng 112 million pesos para sa 2025 senatorial elections. Pero hindi niya idineklara ang campaign fund sa kanyang sose. Ayon sa kontradaya, perjury ito sa ilalim ng Revised Penal Code. Una nang isiniwalat ng Bilyonaryo News Channel ang di pagkakatugma ng sose at SAL-N ni Marcoleta. Halos 52 million pesos ang idineklarang yaman ni Marcoleta. Doble ingat ngayon ang gobyerno sa pakikipag-ugnayan sa mga NGO para sa pagtatayo ng mga classroom. Una na kasi itong ginamit ng tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles para makapangulimbat umano ng bilyon-bilyong piso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Ayaw na ni Senator Ping Lacson magkaroon ulit ng isang Napoles. Yan ay matapos isulong sa Senado ang pagpapabilis ng classroom building sa Pilipinas. Dito gustong ipa-authorize ni Senator Bam Aquino ang local government units at civil society organizations para sa classroom construction. Sa kanyang panukala, nakapasok sa definition ng CSO ang mga NGO o non-government organizations. Matatangdaang sa nooy PDAF scam na pumutok noong 2013, lumitaw si Janet Lim Napoles bilang central figure nito. May mga NGO siya na gumagawa ng fake projects at tumatanggap noon ng public funds mula sa PDAF. Kasi kung i-involve natin ng mga CSOs sa construction ng buildings, one way or the other, directly or indirectly, at na-interchange natin yung definition ng non-government organization with CSOs, baka mag-Napoles tayo rito. Mr. President, pero malinaw na paliwanag ni Aquino na Senate Committee on Basic Education Chair, nakita nila na maraming CSOs ang nakakagawa ng mas punang classrooms kumpara sa gobyerno. Una nang natuklasan sa isang hearing ng kanyang komite na nasa 2.5 to 3.5 million ang average cost ng isang classroom ng gobyerno at nasa 3 years ang average time para matapos ito. Pero ang mga CSO, gaya ng Angat Buhay, kayang makagawa ng isang classroom in 3 to 4 months sa halagang 850,000 pesos lang. I found out recently that there's one NGO, I think, that has made more classrooms than DPWH. So what we included, Mr. President, is we included CSOs with track record in school building para masigurado na wala pong fly-by-night NGOs or CSOs ang masasama dito. Malawak na ang suporta sa Classroom Acceleration Program Act ni Aquino para ma-certify as urgent. Nasa higit 300 local officials na ang isinusulong ito. Gusto rin ni Lacson ang nasabing panukala, kaya nananawagan siya ng safeguards para rito. Hindi raw pwedeng magkaroon ng conflict of interest ang mga NGO sa active participation nito sa bidding at monitoring ng projects. Humingi rin si Lacson ng paglilinaw tungkol sa status ng natira sa Basic Education Facilities Fund o BEFF mula 2022 to 2025.
Nasa 54.88 kasi ang natira sa 91.3 billion na pondo. Kabilang sa nasabing fund ang rehab ng mga paaralan at utilities ng mga ito. Sagot ni Aquino, DPWH lang daw noon ang pinapayagang magtayo ng classrooms. Dahilan kung bakit gusto niyang alisin ang responsibility na ito mula sa ahensya. Pwede pa raw i-realign ang pondo para sa 2025, pero kailangang tignan ang status ng 2022 to 2024 funds. Malaking tulong para kay Aquino ang pagpasa ng 1.38 trillion peso education budget sa 2026. Dapat bantayan daw ito ng publiko, siguruhing walang mababawasan at walang mapupondohang proyektong alanganin. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Nagbubunyi ang film community sa Georgia matapos mapalayang aktivistang si Alma Bowman. Kinulong si Bowman itong Marso sa gitna ng mas pinaigting na immigration crackdown ng Trump administration. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Len Almadin Thornhill. A long-awaited reunion just before midnight Monday outside the Stewart Detention Center in Georgia. After 243 days in ICE custody, 69-year-old Alma Bowman is finally free and able to hug her children again. Tiffany Garnasi, a member of the Justice for Alma Bowman campaign, was there when Alma walked out. In the next couple of days, they'll definitely have more of a feel of like what it's like to be suddenly free. And I think it's just going to be a joyous moment for her because she's able to at least spend Thanksgiving with her family this year. And also she said she's not cooking for Thanksgiving. She's leaving it to the children. Bowman was detained on March 26th after arriving in a wheelchair for a routine ICE check-in in Atlanta. Instead of being fingerprinted, she was taken into custody and transferred to Stewart. Advocates say Alma should never have been detained. Her father was a U.S. citizen serving in the Navy when Alma was born in the Philippines, meaning she would have acquired citizenship under the Immigration and Nationality Act of 1952. But in 2013, after pleading guilty to writing bad checks and possession of a firearm, her legal status became vulnerable. And in 2017, during a routine traffic stop, those past convictions resurfaced. ICE agents claimed her green card had been revoked and moved to detain her and deport her. It's all been a collaborative effort. So there's a handful of us here on the ground from Georgia in charge of like the community response or getting like the Filipino community and the local Atlanta community to understand why this case is super important and also prevalent to the Filipino community. In July, Alma filed a federal habeas petition arguing her detention was unconstitutional. Her legal team says she'll continue fighting for the government to recognize her U.S. citizenship. But this time, she'll be doing it from home, surrounded by her family. Para sa agenda, Len Almadin Thornhill, Bilyonaryo News Channel, Atlanta, Georgia. Nagsimula na ang Festival de Navidad sa Zamboanga City bilang bahagi ng selebrasyon ng Kapaskuhan. Highlight sa festivities ang pagpapailaw sa mga Christmas decoration sa City Hall. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado. Nagsimula sa isang Christmas parade ang Festival de Navidad sa Zamboanga City kung saan nagsuot ng mga makulay na Christmas costumes ang mga estudyante at empleyado ng lokal na pamahalaan. Ang City Accountant Office, under the sea ang tema ng kanilang costume. Gumawa din sila ng float na hugis barko. Pero ang highlight ng event ay ang switch on ng mga Christmas decoration sa City Hall. Kasabay ng liwanag ng mga makukulay at magagandang Christmas decor ay ang pagliwanag din ng kalangitan dala ng ilang minutong fireworks display. Sentro ng mga dekorasyon ay ang malaking Belen na gawa sa mga recycled na telco cable na nakolekta ng LGU sa kanilang paglilinis sa mga abandonadong kable. Gawa din sa recycled cable ang ilan sa mga parol sa City Hall. Daang-daang residente ang pumunta sa switch-on ceremony na isa sa mga pinaka-inaabangan tuwing sasapit ang Pasko. Tonight, we came together once again to honor those values and to fill our city with light, joy, and a warmth of togetherness. As we look around
we see a city hall transformed into a beacon of Christmas tree, wonder, radiating beauty, and inspiring pride. The bright displays across our parks, plazas, and major. Paskong Pasko na rin sa Integrated Bus Terminal ng Zamboanga City. Agaw pansin ang isang malaking Christmas tree at ilang mga modern parol. May commercial carnival din kung saan pwede mag-enjoy sa mga rides gaya ng Ferris wheel. Sa mga gusto mag-food trip, pwedeng pumunta sa Christmas Bazaar kung saan makikita ang iba't ibang mga pagkain na pasok sa budget. May mga RTWs din at iba pang paninda. Nagsimula na rin ang Christmas Choir Competition kung saan tampok ang iba't ibang choir organization sa lungsod. Sa unang araw ng kompetisyon, tinanghal na panalo ang Wimsu Grand Choral. Sa December 15, isasagawa ang Grand Finals. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot sa 7 million pesos ang kanilang inilaang pondo para sa Festival de Navidad ngayong taon. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Sa Estados Unidos, pinangunahan ni President Donald Trump at First Lady Melania ang 2025 National Christmas Tree Lighting Ceremony sa Washington, D.C. Binati rin ni Trump ang mga nagtipon sa labas ng White House para dumalo sa century-old holiday tradition. Mensahe niya sa lahat ng American citizens, we love them all, whether you like them or not. Tonight, this beautiful evergreen tree glows bright on the dark and cold winter night and reminds us of the words of Gospel of John, in him was life, and that life was the light of all mankind. Beautiful words. And by the way, religion is coming back to the USA. You see that very strongly. So this Christmas season, let me say thank you to everyone who serves the needy and lifts up the communities inspired by faith. A strong start for Team Philippines sa 33rd Southeast Asian Games. Ang buena manong panalo, nasungkit ng ating polo team. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Hindi baguhan ang Pilipinas sa polo sa Southeast Asian Games. Sa katunayan, isa tayo sa early powerhouses ng unang isali ang sports sa regional meet. Noong 2007 sa Thailand, sa debut ng polo sa SEA Games, agad nagmarka ang Pilipinas matapos mag-silver sa kauna-unahang paglahok. Pagdating ng 2017 sa Malaysia, balik podium ang Philippine men's polo team. Nakuha ang bronze at nagpatunay na kayang makibaka sa region. Noong 2019 sa Pilipinas, demonstration sport lamang ang polo, hindi medal-bearing. Pero nag-deliver pa rin ng matibay na performance ang national team, halo ng mga veterano at young talents. Sa 2021 at 2023 editions, hindi isinama ang polo, kaya nagkaroon ng 6 na taong hiatus. At ngayon, sa pagbalik ng sport sa SEA Games, sagad-sagaran ang buena mano ng Pilipinas. Day 1 pa lang ng 33rd Southeast Asian Games sa Thailand, may panalo na agad. Malakas ang opener ng men's polo team, nanalo ng 5.5-3 kontra Indonesia sa 2-4 goals event sa VS Sports Club sa Samut Prakan. Solid comeback. Pinangunahan ni Stefano Juman, Eduardo Miguel Lopez, Jose Maria Augusto de Jesus, Patrick Antonio Cruz, Robert Esguera, Angelo Abelardo Gerard Licaros at Juan Xavier Tenco. Nasa posisyon na ngayon ang team para ma-secure ang semi-final spot. Sunod na mga kalaban ng pambansang koponan ang host country Thailand sa Sabado. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Nasa ICU umano ang estranged dad ni Meghan Markle, Duchess of Sussex, here in the Philippines. Ayon sa ulat ng Daily Mail, Thomas Markle was gravely ill Tuesday and rushed to a hospital by his son. He later underwent around 3 hours of surgery and now faces a second procedure to remove a blood clot. Hindi ito ang kanyang first health scare. The 81-year-old father also had 2 heart attacks and a stroke. Una nang nabalitang nakatira si Thomas sa isang high-rise flat sa Cebu. In lighter news, it's official. Leonardo DiCaprio is starring sa long-awaited follow-up to the 1995 film Heat. Kinonfirm ito mismo ng aktor sa interview with Deadline, but he was mum sa character that he will play.
Una nang nabalita na possible ring kasama sa star-studded cast sina Christian Bale, Adam Driver, and Austin Butler. Directed and written by Michael Mann, Heat is a classic of the crime thriller genre starring Robert De Niro, Val Kilmer, and Al Pacino. Production for Heat 2 is expected to begin next year. Actress Lisa is back. Netflix says the K-pop superstar is starring sa Extraction spin-off na Taigo. Makakasama niya sina Don Lee and Lee Jin-ok. The film follows a former child soldier turned mercenary who launches a revenge mission through Korea's criminal underworld. 2023 nang ni-release ang last film from the franchise na Extraction 2 starring Chris Hemsworth. No word yet kung kailan ipapalabas ang spin-off. Lisa made her acting debut sa Season 3 ng White Lotus. White lovers mag-manifest na. Pantone chooses a billowy white called Cloud Dancer as its color of the year for 2026. Ito ang first time that Pantone has chosen a shade of white sa kanilang annual declaration. Ayon sa Pantone, this represents tranquility and peace in a noisy world. It also signifies people's desire for a fresh start. Pantone adds, in a world where color has become synonymous with personal expression, this is a shade that can adapt, harmonize, and create contrast, bringing a feeling of airy lightness to all product applications and environments. Thank you, Monique. Surprise! I made it to the extra. Pantone. It's nice. It's going to be what? It's cloudy white. Cloudy white. Cloudy white. Cloudy Dancer. Hello. Cloud Dancer. Yeah, but it's technically white, right? It's technically white, but I read about it. They said it's more of a off-white, more grayish undertone, but it's both warm and cool undertone, so that's why they picked it. Okay. Paano napipili yun ulit? I actually don't know how they pick the colors. I was actually looking into that way back when we were talking about color of the year. I could never really understand also how they actually choose it. So ano yan? Susunod na lang tayo? Ganun na lang yun? Oh, why not? Diba? Yun ang, hindi naman kailangan sumunod. Pero kung gusto mo, pwede naman. So para siyang white with a undertone of gray. Grayish, yeah. Pero it's nice, it symbolizes tranquility and hope. So sana, next year will be better for us. Yeah. Basta ako, bilyonaryo colors. Black and yellow. Yun na lang. Gold. For bilyonaryo. So anyway, it's a Friday today. Happy Friday to everyone. Sana po tayo ay makapagpahinga, mag-enjoy with our family and our friends this weekend. Lalo na. Ha? Lalo na, 20 days to go na lang. That's right. Excited na si Willard. Before Christmas. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman si Monique Tuzon. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.